Kaugnay po sa viral video ng nangyaring siksika ng mga pasahero sa MRT noong January 5 at iba pang commuter problems, makakapanayan po natin si MRT General Manager Mike Kapati. Magandang umaga po, sir. Si Maris po ito. Live po tayo sa unang balita. Hi, good morning po, Ms. Maris. Good morning. Una po sa lahat, ano po bang nakita nating dahilan ng siksika ng mga pasahero sa MRT Cubao Station noong January 5? Ganito po ba yung karaniwang sitwasyon sa mga estasyon tuwing rush hour na ngayong mga panahong ito? Tama po kayo, no? Firstly, humihingi kami ng dispensa, no, dun sa nangyaring sitwasyon dun sa, especially sa Cubao Station, ano? Sa umaga talaga masyadong heavy ang traffic dyan. But again, hindi yan rason para hindi tayo mag-respond accordingly. So umikot ako at nag-remind ako sa mga tao natin na actually ano yan more on crowd management ang ginawa dapat diyan, na meron dapat tao na nagmo-monitor doon sa platform at saka doon sa baba ng escalator para kung sakaling mapupuno na, stop and go na tayo doon sa pagpasok at pagsakay sa escalator. So nireiterate natin sa mga station personnel natin sa security na i-implement yung crowd management at nagdagdag tayo ng tao during peak hours to manage the passenger. Bukod po sa crowd management, paano nyo pa po ito planong solusyonan para hindi na maulit lalo't kaligtasan po ng mga pasahero ang pinag-uusapan natin dito? Tama po kayo, no? Ang isa sa mga ginawa natin diyan, nagdagdag tayo ng personnel na magmo-monitor at properly coordinated, no, yung takbo ng flow ng mga pasahero natin within the area, hindi lang sa Cubao, sa lahat ng istasyon natin, especially sa peak hours sa marami tayong ina-expect na pasahero. Posible po ba yung pagdaragdag ng mga bagon o yung mas maikling interval sa pagdating ng mga tren? Yan po ang ating laging minomonitor. Ano. At sa ngayon naman po, kompleto at maayos ang ating deployment. Ang ating headway naman po ngayon ay nasa 3.5 minutes. So, ang nangyari lang po diyan last January 5 talaga is crowd management po ang naging issue natin. Alright. Sinabi niyo po na sa February, sisimula na rin po yung rehabilitation sa MRT. Posible ba nitong maapektuhan yung daily operation po dyan? Hindi po natin, siguraduhin natin hindi maapektuhan ang mga pasahero natin. May mga areas lang po na pwede natin galawin at most of the time, ang gagalawin po natin yan sa rehab, non-operational hours po yan. Hindi po natin sasacrifice ang inconveniente ng ating mga pasahero. Alright, that's good to know. Maraming salamat po sa impormasyong binigay niyo po sa amin at sa inyo pong panahon. MRT General Manager Mike Kapati. Magandang umaga po sa inyo. Good morning po. Maraming salamat po. Salamat po. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa Unang Balita.